Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon nga pala may nalala sa akin na Redmi Note 9. Kadadala lang nito kanina as of August 31. At matindi pa nito guys is umuulan na dinala dito. So galing pa ng Pulilan yung nagdala nito. Imagine niyo guys, Pulilan to Malolos. Medyo malayo din yun at nag-commute lang siya. Pero dahil nga gusto niya magawa yung unit niya, sabi ko dalhin niya. At maantay naman na nito dahil sa ganitong proseso naman ay umaabot lang naman ng 15 to 20 minutes. Depende sa unit na gagawin. So makikita nyo guys na dinidisassemble ko na siya guys. So sa pag-disassemble, ginagamitan ko ng konting init. Lalo na kung ako pa lang yung unang magbubukas. Ang reason nito guys, kasi may pandikit yan. Yung, kita nyo naman yung pandikit na yan. Ayan, hindi yan basta-basta natatanggal kung walang konting init. Tapos, tatanggal ko na yung screw. At tinitiyak ko din na kompleto yung screw. Ako yung technician na hindi kontento kung nababawasan yung screw. Ayokong binabalik yung screw ng may kulang na isa. Hanggat maaari, kung may tumalisik dyan, papalitan ko yan ng bagong screw. Kahit hindi alam ng client. Kasi, gusto ko yung feeling of satisfaction every time na may ginagawa ako. At yun din yung reason kung bakit ako nag-technician. Kasi may talaga ako magbutingting. At gusto ko yung feeling ng satisfaction pag nagagawa ko ng tama yung ginagawa ko. So makikita nyo guys, tinatanggal ko ngayon yung antena para may angat ko yung board. Yung antena, natatakpan yan ng tape na humahawak sa front camera. So sa pag-angat ng board, medyo nakadikit yan, kaya gagamitan ko siya ng konting pwersa. So yan, natanggal ko na yung board. At ito na yung motherboard, hawak-hawak ko na siya. Yan, so kita nyo naman, medyo tinitingnan ko siya, inoobserbahan. Ngayon, tinatanggal ko na yung mga camera. Ginagawa ko to guys para sigurado tayo makaiwas sa anumang problema. Kasi may pagkakataon na may mga technician na ginagawa to na hindi tinatanggal yung camera. At dahil hindi nila tinanggal yung camera, ang nangyayari guys, tinatamaan to ng heat gun at yung camera ay nasusunog. Yun ang isa sa pinaka-iiwasan. Iniiwasan ko dahil hindi naman ganun kalaki yung kita tapos mapapaabono ka pa. Siyempre, dun tayo sa safe kaysa sorry, diba? Sunod guys, makikita nyo na nilagyan ko ng butas yung takip ng IC na gagawin natin. Ang reason ko dun guys is para meron akong kakapitan ng tweezer. Makikita nyo rin dito guys na nilagyan ko siya ng konting flux para ma-absorb nyo maigi yung init at hindi ako matagalan sa pagbaklas. Nagamitan ko rin to ng hot air. Pag wala kang hot air, hindi mo to mababaklas kasi sobrang hirap nitong baklasin. Dikit na dikit to, nakahinang to ng buo sa inyong motherboard. Ulit guys, ito nga ay Redmi Note 9. Ang problema nito yung common issue na patay sindi. So kita nyo naman, natanggal ko na yung pinakatakip. So papakita ko sa inyo yan, yung kanyang pinakatakip. Actually, marami ako ditong naipon na ng mga takip. So, ilalagyan natin ng konting flux yung gilid nitong IC. Yung black na IC na yun guys ay yan yung ating i-reheat o i-reflow konting at kakalogin natin ng konti. After that, okay na yan. Wala tayong papalitan. Kung hindi naman kailangan palitan, wala tayong papalitan. So, makikita nyo, lilinisin ko siya ng fluid. At yung isa sa pinaka-best na panglinis kasi itong fluid ay mabilis mag-evaporate at hindi siya tubig na nakakasira ng component. And also guys, yan, makita nyo, ginamitan ko siya ng hot air ulit para tuluyang matuyo yung ating IC. Pagkatapos nun guys, ang gagawin naman natin is i-reassemble natin yung unit. Yan. Babalik ko na yung mga camera. So front cam, ito naman yung dalawang camera dito sa motherboard. Tapos yung isang camera pa dito sa harap. Ayan. Bali, 4 kasi ito guys. Quad camera. Quad core tuloy. Tapos yung main camera nasa board. So, iniwan ko na ito doon. Nakadikit kasi. So, para hindi na ako magtanggal. Ilalapat na lang natin. Nilalagyan ko rin nga pala ng thermal paste. Thermal pad pala. Itong IC na binuksan natin. Sabay ilalapat na natin siya sa motherboard. Yan. So, make sure na nakalapat ng tama. At walang nakaumbok o wala kayo nakalimutan ibalik.
Next thing, ibabalik natin yung signal antenna. Importante rin to guys dahil pag nawala to, hihina ang signal nyo. Hindi naman sa mawawalan kayo ng signal pero hihina yung signal ng cellphone. Babalik ko na yung pinaka-frame ng camera. Tapos kita nyo naman, tatanggalan natin ng mga alikabok. Balik natin yung cover, fingerprint. Fingerprint muna bago cover. Tapos i-re-screw na natin o i-screw na natin pabalik itong pinaka-cover ng motherboard. So mapapansin nyo, wala akong kinat dito. Pinabilis ko lang yung pag-play nitong ating video. Kasi gusto kong umabot ng 8 minutes itong video na to. Kasi masyadong maiksi na yung mga videos ko nakaraan, nagre-reklamo na sa YouTube. So ayun guys, makikita nyo, binabalik ko na lahat ng screw. At kung paano ko ito binaklas, ganun ko rin ibabalik. Kompleto, walang kulang. So makikita nyo rin guys na bago naman natin tuluyang isara, ay magraran tayo ng initial test. Test natin kung talaga bang okay na. Ilinisin ko rin yung mga edges, baka may mga dumi-dumi dyan. So hanggat maaari, dahil bukas yung phone, linisin nyo na yung dapat linisin para naman isahan na lang. And after that, binalik ko na yung SIM card. Ito na nga pala yung dami ng mga Redmi Note 9 na nagawa ko. Kita nyo yung mga takip. Hindi na kasi yun ibinabalik, guys. Pag binalik mo kasi yun, pwede pa yun maging cause ng sira. So may nagtanong bakit nga ba nagbo-bootloop ang Redmi Note 9? Kasi nga guys, yung part na yun ng IC na yun ay nag-overheat. Ang reason guys ay walang singawan yung IC dahil cover niya ay nakasilyado talaga. So kailangan na natin tanggalin yung cover para makahinga yung IC, ang component. Bahagi doon sa may signal section. Kasi pag hindi natin tatanggalin, magkukos pa yun ng malaking problema. Yung iba nawawalan ng signal. Yung iba tuluyan na hindi na bumabasa ng SIM card. So agapan nyo na agad, dalhin nyo na agad dito sa ating shop. Okay guys, so may kita nyo, bukas na yung unit, naka-on na siya. So dito hindi ko pa siya napansin kasi mababa yung brightness niya, pero yung unit is okay na. Tinest ko na rin to, okay na rin yung unit. At yun, binalik na natin sa may-ari at masaya naman yung may-ari at nagawa ng bilis, maayos yung kanyang Redmi Note 9. Kaya sa mga may Redmi Note 9 dyan guys, dalhin nyo na lang dito. PM lang kayo sa page. Siya nga pala, may bagong update ako dito sa may automatic response ng page tungkol sa mga prices ng phone. Nilagay ko na yung full list ng prices, kaya madali nyo nang makikita yung mga presyo. So hindi nyo na kayo magtatanong pa isa-isa sa akin. Yan guys, so hanggang doon lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyong kalimutan mag-like at mag-subscribe.